So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan ito. So, kanina, meron po kasi nangyari na Marcos alis dyan. Ito na isingit ko lang to eh. Okay? Ito. Okay. Marcos alis dyan. So, nangyari to kanina, May 27, 2024. Oo. So, alas 9 ng umaga. Okay? So, ito no, a call to the Filipino to kick out Marcos Jr. and his morally bankrupt and incompetent government. So, ay, Diyos ko! Mga kababayan, bankrupt ba yung Pilipinas ngayon? Bankrupt ba yung Pilipinas ngayon? Actually, tumataas po yung GDP natin. Paano tayo naging bankrupt? Di ba? Dito pa lang mga ka-Streetwise, kalokohan na to. Paano naging bankrupt? Baka sabihin nyo, niloloko ko kayo. I-search nyo lang, no? Kasi ngayon ko lang nakita eh. Ngayon ko lang nakita to eh. Na ngayon ko lang nabasa ng buo. Morally bankrupt pala. Okay, morally bankrupt. Sorry. May mistake, morally bankrupt pala. Okay. Walang yan na yan. So ngayon sabi dito no. So ito nangyari kaninang umaga alas 9. O, tapos ito ay sa isang hotel no, sa Eastern Hotel Quezon City. Okay? So redeem the country, save and unify the people, and build a righteous government, join and be part of the history. So, ibig sabihin nito mga kababayan, may nakalagay na join and be part of history. So, ibig sabihin nun, open. Open invitation ito. So, kahit sino pwedeng pumunta. Oo. So, yun mga kababayan, ito. And then, nakita ko to kanina mga picture na to, na parang mas marami pa ata yung yung vlogger, putang ina. Nakita ko na naman yung pambansang langaw, oh. Andiyan ka na naman. Walang yan to. Andiyan ka na naman. Nakita ko na naman yung pambansang langaw. Yung pinakabobong vlogger na nakilala ko, andyan pala. Hindi si Badong, ito. Yan yun. Andiyan ka na naman, walang yaka. Oh, so mas marami pa atang vlogger eh. Sino ba nandito? Sino ba to? Papangit nyo talaga. Ang papangit nyo. Oh, si ano to Si Bisdak to. Si Bisdak yan Si Bisdak yan, di ba? Ay, Diyos ko. Papangit nyo talaga, sa totoo lang. So ngayon, ito. So ang dami nilang agenda, pero parang mas marami pa ating agenda kaysa pumunta. So ito sila, yan. Actually, mga kababayan, syempre nangyari ito sa hotel. Syempre may budget na naman yan. So ang tanong dito, saan na naman galing yung budget ninyo? Oh. So, teka. Andiyan si Banat Bay, nandyan ba? So, kung nandyan si Banat Bay, di ba hindi sila magkasundo ni Badong? Di ba? Oh. Wala po kasi sa isang mesa mga 8. Ilang mesa yan? 4 na mesa. 4 na mesa, no? So, tama si Go Philippines, wala pang 30 yan, no? So, ngayon mga kababayan, kasi alam nyo kung nung nakakatawa dito, di ba? Mas marami pa po yung agenda nila kaysa doon sa mga pumunta. Mas malaki pa ata yung budget nila kaysa doon sa pumunta. Oo. At saka nakakatawa kasi dito, yung mga speaker. So, nakita ko dito yung Chuhe ni Chu, yung DA Secretary, ni Laurel Chu. Yung pangalan nun, yung Chuhen nung DA Secretary natin nandun. Andun din si Ado. Si Ado nandun din. Mga pro-China yun. Di ba? So, ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, alam nyo kung nung ironic dito, pro-China po yung pinaka-narrative po ng Marcos alis dyan, tapos kumanta sila ng isang makabayan na awitin, yung bayan ko. So para mas maganda, para hindi tayo copyright, ani natin to, no? Actually, nadaanan ko lang to, pero pakinggan ninyo si Ado muna, si Ado. Sige. Kaya po, ano pangalan nito, Go Philippines? Ado, Paglanawan ba to? Paglanawan? Kung meron man tayong gustong palabasin
sa mga bato-bato na yan. O yan na, bato-bato daw. Yung tawag nila doon sa sa shoal, bato-bato. Kita mo, narrative talaga ng China to, di ba? Sapagkat ang China ang may posisyon ng mga isla na yan. Kung ayaw nating tanggapin na sila ay may titulo dyan, hindi ba natin tatanggapin na sila ang may posisyon yan at sila ang may control niyan? Isipin nyo, si Ado paglinawan, no? Isipin nyo, no? Marcos alis dyan, pagkatapos yung speech tungkol sa China. O wala palang titulo eh. So tatanggapin mo na lang na sila may control dyan. Ganun ba yun? Ay, isko. Pero ito pong natawag po ng ito yung Chuhen ni Laurel Chu. Ito, pro-China rin to eh. Tingnan nyo Chinese Embassy. Pero sa salita po ni Vice Admiral Carlos mismo, sabi niya, I operationalized the order of the President to ease tensions in the South China Sea or West Philippine Sea. So may utos po galing sa Office of the President. Now, gagamitin kong salita o katagang Office of the President. So ngayon, ang sinasabi ng Chuwen naman ni Laurel Chu tungkol doon sa new model. Na totoo daw po yung new model. So pro-China talaga. 'Di ba? Tapos itong isa naman, MNLF ata to eh. Kasi ang paglalaban naman nito tungkol doon sa conviction ni Nurmiswari. Okay, sige. May kaso na naging guilty na naman si Chairman Nurmiswari on the graph. Klarong-klaro at very clear ang pambubudol at pang-traitor ng administrasyon na ito. Kaya, alis dyan! Mga sinto-sinto, walang yan. Anong kinalaman ng presidente dun sa kaso ni Nurmiswari? Ang alam ko, Supreme Court, di ba? Tama, di ba? Supreme Court na nga ata may sabi nun eh. Nakurakot talaga eh. Anong kinalaman ng presidente dyan? Ay, nako. Akala ko ba, so, matindi yung hugot ng mga hayop na ito, mga kababayan. Pro-China, tapos tungkol naman kay Nurmiswari. Tapos ito yung malupit. Ito yung pinakainaabangan natin. Di ba? Bukod sa pangit na nga, bobo pa, ito to, kilala nyo naman kung sino to eh. Ang media natin, anti po, na merong balita nito dahil takot. Hindi ko po maintindihan. Ang media natin ay takot maliban sa SMNI. Ang media natin ay hindi kino-cover itong mga ganitong pagtitipon. Oo, kasi wala kayong kwentang tao. Mga salot kayo ng Pilipinas, mga hayop kayo, wala kayong kwenta, pabigat kayo sa lipunan. Kaya walang pakialam yung media sa inyo. Kukunti na nga lang kayo, naglolokohan pa kayo. Di ba, ang nakalagay kanina kasi, welcome sa lahat. Di ba? Come and join us, sabi niyang ganun. Tapos yung pumunta, wala pa atang 30. Sayang yung budget. O, sabi ni Badong, wala daw media na nagko-cover. Yun nga kasi wala kayong kwentang tao. 'Di ba? Dapat hindi si Badong. Dapat hindi si Badong yung pinagsalita ninyo. Dapat si PL. Oo, para mas magmukhang sinto-sinto yung forum ninyo. Mga ka-PL, bobo ako. Walang yan. Continue. Wala po kayong nakikitang ABS-CBN, GMA, Inquirer, Philippine Star. Narito po ang mga vlogger. Kami na po ang pumalit sa tunay na media. The best ka talaga, Basong. Yung totoong media, nag-aral po yan ng journalism or masscom, 4 na taon. Tapos papalit ka lang. Ako hindi ako nakikipag ako hindi ko sinisiraan yung media.
Hindi po ako nakikipagkompetensya sa media kasi mas magaling sa akin yan. Pero itong mga DDS po na to, ito po yung narrative talaga ng mga DDS dati pa. Di ba? Na mas magaling kami sa media. Ang vlogger ang totoong media. Hindi. Doon naniniwala doon. Kasi kung walang media, wala ring vlogger. Saan ba kumukuha ng content yung mga vlogger? Sa media din eh. Ay, ano ko ba? Ginaya tayo, di ba? Ay, ako ba? Continue natin, di ba? Ang mga vlogger na po, idinideklara ko na mula ngayong araw na ito. Bahala kayo. Ayan na. Tapos nun, ito yung pinaka-ironic dito. Pagkatapos nila sira-siraan yung gobyerno, siraan yung presidente, tapos pro-China yung narrative, bigla silang kakanta ng ang bayan ko sa iyo'y ibibigay tungkulin ko gagampanan na lagi kang paglingkuran. O di ba? Mga siraulo talaga tong mga to. Mga siraulo, mga kababayan. Di ba? Pro-China. Tapos sinisiraan yung gobyerno. Tapos kakanta ng bayan ko, mga siraulo talaga. Ewan ko ba yung sumasakit ang ulo ko sa mga tao na to. Ewan ko ba, buti pa yung bobo. Buti pa nga yung bobo, di ba? Matuturuan. Pero ito mga kababayan, mga siraulo talaga tong mga to. Hindi dapat kasama to sa content ko. Yun nga lang, hindi ko talaga mapigilan nung pinanood ko kanina. Walang yang tong mga to, nagsama-sama yung mga siraulo. Dapat, hindi kayo dyan sa hotel. Dapat doon kayo sa Mandaluyong. Isipin ninyo, no? Kunwari, kung buti na nga lang, hindi ako DDS eh. Malamang kung DDS ako, nandyan ako, di napagkamalan din ako siraulo. Walang yan na to. Pro-China yung narrative, tapos kakanta ng ang bayan ko. Hindi siraulo nga. Ay, naku, yung kabalito, walang yan. Sakit ang ulo ko. Pero seriously mga kababayan, di ba? Wala na to. Kung ganyan lang talaga yung kaya nilang gawin, wala na to eh, di ba? Tapos yung MC pa nila si Ka Eric, yung peking NPA. Ay, Jesus ko. Wala na to. So ngayon, ang hinihintay na lang ngayon natin dito, yung arrest warrant ni Digong. Ayun na lang. Kapag nanlaban si Digong or pag nahuli si Digong, edi wala na to, matitigil na rin to. So si Digong lang naman talaga yung pinaka-reason kung bakit nila ginagawa yan. Well, sana totoo yung sinasabi ni Trillanes na uhulihin na si Digong. Ngayon, June or July. Kapag hindi totoo yun, sikmuraan natin si Digong, sikmuraan natin si Trillanes na ikaw sinungaling ka talaga, no? So yan, so maraming salamat to. Inabot ako, almost 2 hours ako, no? So maraming salamat mga kababayan. So yan po sa 1,100 po na nanonood. So hindi pa po nakakapag-like, palik na po ng video po na to. Diyan po sa Team Replays, ano nga po masabi nyo nga po dito sa forum ng mga sinto-sinto. So pa-comment lang po sa baba at ayun, at binabasa ko pong lahat yan. So maraming salamat po sa inyo lahat at syempre maraming salamat po kay Rowena. Thank you po si Muntintinig, nakita ko, si Ray Ballesteros, si Chop Paeng, si Nothing Special, di ba? Tapos si Don Kengs, maraming salamat Don Kengs. And then si Mami Peng nandyan, si JDB nakita ko kanina, si Regdo Adventure. Yan. So maraming salamat mga kababayan. So ayun, medyo ginabi na ako, no, 9:30 na. So magdadrive po ako. Madilim po yung daanan sa amin. So maraming salamat mga kababayan. Kita na lang ulit tayo bukas.